Hello po mga ka-farmers, welcome po ulit dito sa ating channel. So ayan, sa mga naghihintay sa update dito mga ka-farmers, no. Sa mga naghihintay ng aking upload dito sa aking mga ampalaya. So pasensya na po kayo mga ka-farmers dahil sumama po yung pakiramdam ko at nagkaroon po ako ng trangkaso. At sa nangyari po dito sa aking ampalayahan na pinabayaan ko na. So sabay na rin po mga farmers sa pagbagsak ng presyo dito sa amin dahil nagkaroon po ng oversupply sa ampalaya. So naging mura na po yung presyo niya, tapos wala pa pong buyer. So halos nag-i-stock po yung mga ampalaya sa market. So tulad sa akin mga farmers, nung nakaraang harvest ko po dito, so bali yung ginagawa ko po ay nagpapa-harvest lang po ako sa tao. So same lang din po sa sitaw. Kaya yung nangyari po dito sa aking ampalayahan at ay walang abono, walang spray. So lahat-lahat mga farmers wala. Dahil wala rin namang ibang tao na gagawa nun, at wala rin naman akong makita dito na gagawa ng mga gawain ko. So halos harvest lang po kami dito ng harvest. So sa pinapaharvest ko po sa tao. Yun, kung mapapansin nyo po mga ka-farmers, yung aking ampalaya ay naninilaw na po yung kanyang mga dahon. So magto 2 weeks na po mga ka-farmers na hindi ako nag-apply ng abono. Same din po sa mga insecticide, foliar at fungicide. So nagkaroon na po siya ng leaf spot at ayan, umakyat na po yung mga dahon niyang nagye-yellow. So pero mga ka-farmers, ay yung mga talbos niya okay pa naman. So nagkakaroon siya ng mga bagong talbos. So hindi ko lang kasi pinipilit yung katawan ko mga ka-farmers kasi hindi pa ako fully recover at baka bumalik pa yung sakit ko. So nagkaroon po ako ng pananakit ng katawan, sakit sa ulo, sipon, ubo. At ilang beses na rin po ako mga farmers, no, nagpa-check up. So ito na po, at yung mga bunga niya mga farmers, maganda pa naman siya. Ayan. Ito tulad nito, nasabit. So maganda po yung kanyang mga quality. Ayan, no. Okay pa siya. So lagpas na po ito 2 buwan yung kanyang edad. So halos isang beses na lang po ako dito mga ka-farmers napunta sa aking gulayan. Hindi tulad po dati na halos buong araw po nandito dahil nagpapahinga po muna ako. So update sa mga presyo na to, yung ampalaya po dito mga farmers po, mapalo na lang po siya ng 25 to 30 pesos. Tapos sa may sitaw naman 15 to 20. So okay pa naman mga farmers yung presyo dito sa amin. Yung talong nasa 40 to 50 pa yung presyuan. Kaya lang nagiging oversupply na rin mga farmers dahil halos nagkasabay-sabay na po yung mga tanim namin dito ng mga farmers, no. Ito nangyari rin na rin po dito mga farmers sa aking talong. Nagkakaroon na po siya ng mga lantang talbos o tinitira po ito ng shoot borer. So kailangan ko lang itong pagtanggalin, pagputulin po yung kanyang talbos at mag-apply na rin po ng insecticide. So hindi pa po sa ngayon mga farmers, no, dahil kailangan talaga po muna magpahinga. So hayaan ko na po yan. So mas importante po kasi mga farmers yung kalagayan ng ating katawan o kalagayan ng ating kalusugan kaysa po ito sa ating mga pananim. Kung pipilitin ko lang naman po yung aking katawan na magtrabaho, pero yung kapalit naman ay yung kalusugan ko. So wag na, hayaan ko na lang muna itong aking mga tanim. So anin natin mga ka-farmers yung rami ng ating pera. Kung mapupunta lang din tayo sa sakit o tama lang din po yung kinikita natin dito sa farm sa pangbili ng ating gamot, so sayang lang din. So kaya matibay na lang po dito sa mga gulay ko kung kung kailan ko po siya maalagaan ulit
o depende yan kung ano po yung makakaroon sila ng recover, kung sino sa kanila yung makaka-recover na kapag bumalik yung pag-aalaga ko sa kanila mga ka-farmers. So yan, sa sitaw ko mga farmers, so kung mapapansin natin, yan, marami siyang bunga. So nakaraan ng pag-harvest namin dito sa sitaw ay ang dami niya pong reject, ang dami pong bunga na nagkakaroon ng mga uod. So no choice ako mga farmers dahil pinapapitas ko lang po ito sa mga tao. So same din yung presyo niya, 15 to 20 pesos halos sa ipamigay. Wala rin naman pumapansin mga ka-farmers, no. Yung sa sitaw kahit ganyan kamura. Okay lang sana kung mura po yung presyuan, basta mabilis lang po maubos. So yun nga ang problema mga ka-farmers, mura na nga. So hindi pa mabibili ng mga tao. Yung iba nga ginagawa nila, nilalako. So sa dami-dami pa naman dito sa amin mga farmers nagtatanim ng gulay, yun talaga nagkasabay-sabay. Yun nga kapag nag-oversupply sa market, so kahit mura hindi na po yun papansinin ng tao dahil sobrang dami na nga po ng gulay. And mga farmers, so ang dami pa rin yung bunga at yan, kung papansinin naman natin sa itaas mga farmers, mga bago po yung kanyang mga talbos. Yung nag-yellow po yan, yan po yung magugulam, pero nagkakaroon na rin po siya ng sakit. So depende naman po ito mga farmers kung kaya ko pa ito i-recover. So ayan, may mga bunga-bunga pa naman at may mga malilit po siyang bunga. So wala lang akong update mga farmers nung nakaraang pitas pang 11th harvest po dito sa Ampalaya. So bali naka-harvest kami dito ng 190 kilos. Kasama na po yung kanyang class B nun. So nasa 20 kilos lang naman yung class B niya. So ibig sabihin 170 kilos po yung kanyang good. So same po dito sa may Ampalaya, sa Talong. So may pitas din kami nun nung nakaraang araw. So wala na akong update nun mga farmers dahil dito lang po ako sa kubo nun. Bali ako po yung nagpapacking. Tapos may dalawa akong kasama na nag-harvest. So yun lang po mga ka-farmers yung update po dito sa aking mga tanim. Ayan, pasensya na po kayo ulit. Ayan, maraming salamat po sa lahat-lahat ng sumusuporta po dito sa aking channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.